Hello people! For today's video ay pupunta nga tayo sa Catmon, Cebu. Napanood ko kasi sa isang vlog ni Ate Charing TV na masarap daw ang bibingka sa Catmon. At meron din nag-comment sa aking isang video na masarap daw ang native na manok doon. So since malapit lang naman yon, pupuntahan natin siya. At ayun na nga, nandito na nga tayo sa Catmon. Ang Catmon ay located dito sa Northern Cebu. So ayan nga, ang side na to ay dagat, mga ka-cravings. Ang aking nasa left side naman ay bundok. So ayan, binabaybay na natin ang highway papunta doon sa kanilang bilihan ng bibingka. So, yung bibingka na yun yung native delicacy ng Catmon. Sikat na sikat ito sa kanilang lugar dahil nga talaga daw ito ay masarap. So, matitikman natin maya-maya lang mga cravings. At saka isa pang nakita ko dito, may mga maraming titinda ng suka. Sukang Catmon. Itatry din natin yun mga cravings. Yung suka na bibilhin natin dito mga ka-cravings gagamitin natin sa susunod nating recipe. Yun ang bangus na paksiw. At ang suka na gagamitin natin, ang vinegar na gagamitin natin doon ay ang Catmon spiced vinegar. So ayan na nga, habang binabaybay natin ang daan, pasensya na at mauga ang camera dahil nga ang kalsada mga ka-cravings ay hindi even. Ayan, may mga bako-bako, may mga lubak-lubak na maliliit na talagang ayan, ganyan. Wala pa namang malakas na stabilization cam ang camera natin gamit. So, pagpasensyahan yun na ang medyo mauga-uga. So, malapit na tayo sa kanilang bridge. Kung matatandaan nyo sa mga nakaraan kong vlog ay napuntahan na namin ito ni Jowa. Ayan. Pag umaga, masarap dyang muni-muni. Ayan ang view, ang dagat na yan. Siyempre, lalagpasan pa natin yan para makarating tayo dun sa Catmondaan. Paglagpas nun, doon tayo sa may barangay Makaas. Ayun na nga sila kuya, perfect selfie doon. At ayan na nga, malapit na tayo. Nakakatawa din dito mga ka-cravings kasi napaka-friendly ng mga Cebuano. Minsan kahit hindi kami nakakaintindi ng kanilang dialect, friendly pa rin sila sa amin. At ayun na nga, nandito na nga tayo sa Catmondaan Public Market. Ayan, malapit na tayo sa barangay Makaas kung saan matatagpuan ang mga bibingka. At ayun, natatanaw ko na nga sa kalayuan mga ka-cravings. Yung hale-halerang mga bilihan na nakita ko lang to sa vlog ni Ate Charing TV. So ayun, sabi ko total malapit lang naman tayo dito puntahan na lang namin. Silingit lang namin to ni Jowa pagkayari ng work. Dumiretso kami dito. So ayan na nga, yung ibang stall wala bang nagtitinda na, siguro umuwi na gano'n. Yung iba naman meron pa, ayan, meron nagluluto. Pipili na lang tayo ng isa. Ito na nga, napili natin si ate girl dito na maganda ang smile. Maganda ang smile. Doon kami bumaba at bumili mga ka-cravings. At ayan nga, ang isang pack na yan ay 50 pesos mga ka-cravings. Meron kang pamimilian kung gusto mo yung malalaki. Meron din naman yung mga maliliit, mga bite size lang. So binili namin yung maliliit kasi para madaling kainin, gano'n mga ka-cravings. So nakabili na kami kay ate girl. So ayan, aalis na kami dyan para naman sa suka. Pero syempre, dadaanan muna natin. Tatignan natin. Hindi na kami nagpaluto kasi gagabihin na kami mga cravings sa next, siguro next vlog na lang. At ayun nga sila, napaka-friendly. Kumakaway pa sa camera. So ayun nga, barangay Makaas. Diyan siya located. Dito sa bayan ng Catmon. Kung gusto niyo matikman ang Catmon bibingka na first time namin matitikman ni Joe. At ayun na nga, mga suka. Ito na nga ang kanilang mga special na suka mga cravings. At first time din namin itong titikman mga cravings. Ito ay 100% made from 100% tuba and natural spices. So 50 pesos nga yan mga cravings ang isang lapad na yan. At first time natin yung titikman mamaya pag uwi sa bahay. At ayun, nadaanan natin uli yung tulay. At ito nga yung kabilang side niya mga cravings. Makikita mo yung view ng bundok tapos yung mga bahay. Parang sa Baguio ang mga bahay dito. Sunod-sunod sa hanggang tuktok ng bundok may bahay mga cravings. At ayun yung ilog na yan. Galing yan sa dagat. Ayun yung kabilang side niya.
A few moments later. At ayun na nga, andito na tayo sa bahay mga ka-cravings. At titikman na nga natin na ang bibingkang katmon. So, ayan. Wala naman siyang cheese sa ibabaw o itlog na pula katulad ng meron sa amin sa Nueva Ecija. So, try natin mga ka-cravings. At ito na nga, ang first bite ni Jowa. Thank you, Lord. At ayan nga ang texture niya mga ka-cravings. Hindi siya katulad ng nasa Central Luzon na fluffy. Ito ay medyo dense. At saka, masarap yan mga ka-cravings. Iba yung lasa niya. Malinamnam. Na matamis-tamis. Na basta masarap siya mga ka-cravings. Promise. Babalik kami ulit ni Jowa para bumili uli ng bibingkang katmon. At ito na nga ang ating spice vinegar na tuba. Tuba pala ito mga ka-cravings. At ang mga ingredients na nakalagay ay nakikita ko ay luya, sili, bawang. Saka may paminta siya mga ka-cravings. So, titikman din natin to. Bumili na kami kay Sindo ng chicken, fried chicken. Yung tag 25 pesos ang isa. At yun ang isasawsaw natin dito dahil wala kang malaman na isawsaw. Wala ka namang kamay ang isawsaw namin ito ni Jowa. So, ayan. Itatry na natin ngayon yan. Ito na siya, mga ka-cravings. Ayan. Ganyan yung consistency niya. Blender siguro yung nito. Pinag-processor kaya durog na durog yung mga sili, bawang, saka luya. So, titikman na natin dahil first time natin matitikman yung na yan, yung suka ng katmon. Sabi nilang masarap. Ang bango niya mga ka-cravings. Actually, yung amoy niya, amoy atsara. Kung alam niyo yung atsara, ganun yung amoy niya mga ka-cravings. So, ayan. First bite natin. First bite. Thank you, Lord. So, ang sarap nga mga ka-cravings. So, yung lasa niya nga mga ka-cravings ay nakahawig sa sweetened pinakurat. Kung nakatikim na kayo ng pinakurat vinegar, parang kahalin tulad nun lasa, ganon. May hawig. At ayun, natitikman na nga ni Jowa. At ang sarap nga mga ka-cravings. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod.